Pag gumamit ka na ng image, tingnan nyo mabuti, very specific. Let us make man in our own image. After, itong after is just an stepping stone. Itong likeness. So, ang isang tao, naka-likeness pa lang yan ang plan. From Adam, angel, may mga likeness lang yan. Pero si Kristo, hindi na siya likeness. Nasa exact image of God na siya. Hindi mo na siya gagamitan ng likeness, ng homoousios. Hindi mo na siya gagamitan nito. Dahil na-attain na niya yung intent and purpose ng likeness. Na-attain na niya. Kumbaga ito, grade 1. Ito college. Graduate to. So, let us make man, likhain natin ang Diyos sa eksaktong imahe natin sa pamamagitan ng ating likeness, yung pagkahawig. Hawig lang to. So, napansin mo yan, di ba? So, Kailan naging image si Kristo? Nag-start ang image, may process din siya. Since Jordan, till resurrection. Yan. Yung Jordan, hindi pa siya 100%. Kasi mayroong requirement na pati yung body niya na sa John 17:1, glorify thou Father as you glorify thereon. So, mayroong death, burial, and resurrection na i-require para mag-make itong exact image of God, ni Kristo. Ngayon, tatanong, nasan yung katawan ng Diyos kung bakit exact image? Dito nga lalabas yung body, yan yung vessel or theophany. Kasi wala namang physical body ang Diyos eh. Kaya ni Soriano may physical body nandun out there. Ang lumalabas lang sa kanya, parang is life force or active force, na katulad ng mga Jehovah's Witness na nakaupo ang isang Diyos, naka-confine sa isang lugar, nasa kanan niya si Kristo, tapos yung kapangyarihan niya ang omnipresent. Sinishape ko talaga yung space. Ito ang i-share ko yung tungkol sa ano. Mahalaga to yung sa ano. Hindi na ako maglalabas ng talata tungkol sa body, soul, and spirit. Paano siya tumatakbo? Kasi yung tinatawag na yung pinapaliwanag ni Brother Francis at saka yung sa ano, Baptist, hindi siya magkalaban. Sa biyernes ulitin natin yan, yung Itapit yung Genesis chapter 1 verse 26 kasi iba. Sige. Ang exact image yan, resurrection yan. Lord, may topic. Brothers, ready na. Tapos na yung session niya. Yung image, yung likeness ang sinasabi ko Yung image yan, yung body niya. Okay, sige. Likeness, resurrection. Okay. Ito yung soul ng tao. Glorified body yan. Hati-hatiin ko. Ito yung body. Sa body ng tao, mayroon tinatawag na memory. Ito yung 5 elets. Memory, affection, reasoning, intelligence, at saka yung tinatawag na conscience. Memory, affection, reasoning, So ang tao, ito function. yung kanyang soul. Kung tawagin ng soul sa Greek, ay tinatawag na suke. Sa Hebrew yan ay nephesh. Memory, Yung spirit ng tao, spirit. Ito pala yung body. Mali, spirit to. Five senses yan, paano Ito yung body. Sa body ay mayroon siyang smell, feel, sing, tasting, 1, 2, 3, 4. At saka smelling. Smell na kayong taas. Ito yung 5 inlets. Ngayon ganito. Ear. Hearing pala. Tasting, seeing. Ano to? Smell din. Smell. Hearing. olfactory, organic. Ngayon ganito. Alam mo yan, olfactory, organic. Yung bad spirit, yan ay tinatawag na pneuma sa Greek. At ito ay ruwak sa Hebrew. Yung mga senses. Ngayon ganito. Olfactory. Lagi natin iisipin, pag gumamit ka ng term na spirit, huwag mo siyang laging iisipin na siya ay yung life force. Halimbawa, sapagkat hindi siya pwedeng paghiwalayin, maghihiwalay lang ang soul and spirit, once na ito ay in-annihilate na sa lake of fire. So, ito halimbawa yung spirit, yung kanyang soul sa dichotomy, Nate, yan. Nakakapit yan. Yan. Hindi siya maghihiwalay.
Ngayon, Spirit na mga soul. ang nagpapatindig sa tao yung kanyang ruwak. Ito, kaya habang humihina ka, tumatanda ka, humihina yung spirit life force mo, hindi uugod-ugod ka hanggang sa parang sinulit na lang na putol, patay ka na. Yan yung tinatawag na spirit, ang term niya na ruwak. May spirit na tinatawag naman na nature. So wag niyo siyang paghahaluin. Ang nature, yan yung ugali. Nakawa? Yan yung ugali. So may term na ginagamit natin, sa mas malinaw, naka-video ba tayo? The soul is the conscious control tower of the spirit. And the spirit is the unconscious control tower of the soul. Interchangeably, nagko-control ito. Ang difference ng spirit nito, yung memory ito papakita ko sa inyo. Mayroong implanted since ng ipanganak na tao, before fall or after fall, mayroong nakatanim na seed of God dito. Sa memory nito, yung Adamic nature na tinatawag, sa side niya, naka-implant yan sa kanya. Pero ang nangyari dahil may minana nga tayo sa Romans 8:20 hanggang 22, may vanity tayo, minana natin doon sa unang nagkasala, nagkaroon ng negative to. Yung itinanim ng serpente sa seeing, hearing, feeling na Adam at ni Eve, pumasok sa body, tinanggap ng soul, kaya nagkaroon siya ng unbelief. Originally, wala pa siyang unbelief, puro faith lang muna ang nasa soul ng unang tao. Nang in-entertain niya, pumasok ang salita, yung spoken word na binaligtad. Alala mo yung tracks mo? Yung binaliktad ng serpenteng salita, in-entertain, pumasok sa tenga, nakita ng mata, naramdaman ng katawan, pinapasok niya, diyan nagkaumpisa ng doubt or unbelief. Ang nangyari ngayon, dahil pinapasok nito, umuo itong soul, unti-unting may pumasok sa memory to. Originally, babalikan ko sa inyo, yung positive side ng galing sa Diyos, nandyan lahat yan sa loob, implanted yan yung Adamic nature. Direct from God yan. Pero along the way, habang nililigawan ng serpent at in-entertain niya, Pinaliktad. yung unconscious part na control tower, nature na ginagawa ni Adan at ni Eva sa tunay na sa buhay nila at ng tao, kaya meron tayong ugali, maski napakasama na natin. Minsan pag nadapa yung bata, kahit yung mamamatay tao bubuhatin niya yung bata nang hindi niya sinasadya kasi nature ng tao yan. Yung Adamic na nandun sa katao, sa loob. Naintindihan niyo ako? Normal ng tao ang mabuti kasi walang taong hindi mabuti. Dahil minana niya yan sa Diyos mula sa kanyang magulang na si Adan at si Eva. Pero nangyari nga dahil nagkaroon lahat ito, sa loob ng memory ng tao na ipasok yung kanina ng serpente na pinapasok ng soul, ng conscious control tower, unti-unting napasukan ng kaya yung training mahalaga. Nakikita nyo? Ito bang batang ito magsusulat kung hindi unti-unti? Nakula-kula ng pagkasalanan ng magulang. Pero ang nangyari, dahil tinetraining, yung pumapasok sa seeing, tasting, hearing, feeling, smelling niya, pinopersa itong soul ng training, napipilitan ngayon na yung natutulog na memory from God, yung affection for God, natapunan ng doubt. Yung kanyang reasoning, nabubuhay ulit. Yung reason from God, originally nandiyan yan. At natutulog kaya mayroong Holy Spirit na earnest na pag na-ignite. Na unti-unti nagigising ano. Then, yung intelligence, yung original na katalinuhan na galing sa Diyos, napupukaw. As well as yung conscience. Nandiyan. So, yung lumalabas ngayon, ito papasok yung sinasabi ni Brother Freddy, ang manifestation ng body, once na unti-unti itong positive, yung negative part, once na tuloy-tuloy na ine-entertain, nawawala yung unbelief, nawawala ang pagka-Nicolay Talukwan, puro faith, mawawalang unti-unti itong mga negative side na naikulapol. Yung itinanim din, kasi dalawa na ang nature ng tao Yung two trees, naintindihan nyo, yung two nature, two souls. Yung two nature na nandyan, unti-unting nawawala yan. Until the day of the redemption, magiging zero to. Magiging mawawala lahat to. Hanggang sa lahat nito, mawala na. Puro
Adamic or godly nature na ang matitira. Then this will be a turnaround para mabody change to. Pansinin nyo sa millennium, ha? Walang palit-palit ng dugo yan, pero makikita mo ang tao dahil sa Word of God lamang. Babalik ang dugo ng tao at laman na walang kamatayan tulad sa nature ni Adan at Eva bago pa sila nagkasala. Nakukuha nyo ako, naintindihan nyo ako? So balik. Mapapansin mo, habang itong unconscious control tower, kaya may labanan to, grieve not the Holy Spirit. Pag itong control tower, may unbelief pang natitira, dumami ngayon ang training, nawala na ngayon itong mga itong spirit na unconscious control tower, ang ipipid niya rito sa soul na, baliktad na. Ang ipipid na ngayon, ang nagpipid na ngayon, yung maka-Diyos na natural nature, nung spirit papunta dito sa soul, so ang magiging manifestation ng body ng lahat ng 5 senses na to is ano yun nandito sa spirit. Nasusundan niyo ako? Ha? So, ganito. Pag nakakita kayo ng term na spirit, don't think na yun lagi ay yung nature. Halimbawa, ang sama naman ng espiritu mo, nature yan. Pero pag sinabi, ang hina na ng espiritu mo, kasi matanda na ako eh. So, dalawa siya. Ang spirit is tinatawag na arbitrary ang paggamit niya. Arbitrary term. Sa Bible, interchangeably. So, every now and then, wag mo siyang gagamitin na spirit. Ang spirit, ulitin ko, siya ay isang life force. Ang spirit, kaya may term sa Galatians 5:22-23, na the fruit of the spirit is love. Love kasi yung positive ng soul yun. Yung positive na nature nitong spirit mo, hindi siya life force, yun yung nature. Na siya namang walang magagawa actually na ang soul pagdating ng normal na ang gagawin ng soul na i-release to. Wala na siyang true and true. Kaya papansin nyo sa temple, yung nahapak ang tabi na sinasabi ni Kristo, type and shadow yan, nawala na. Tagos na yan. Kung ano ang gusto ng spirit, labas na sa soul, manifestation. So mangyayari dati, pumapasok lamang ang spirit. Dito lang sinasalubong ng high priest nung matapak ito. Lahat, itong buong area ito, puro puro sikay na glory of God na. So yan, ganun din sa atin for so long, pagdating ng takdang panahon, itong buong katawan natin mag-glorified na, then hindi na yung ang nagko-control lang ay yung kaluluwa mo. Magkastugma na sila. Dugtong natin yung paningin tungkol sa Diyos at saka kay Kristo. Kung maaari ang masami, ilayo mo sa akin ng sarong, ngunit dahil sa kalooban mo, ano yung ganon? That your will be done. Actually, yung Espiritu ni Kristo, kung ano yung image ng Diyos, equal na sila. Sunod na. So yung Espiritu ng Diyos, ito yung Espiritu ni Kristo, ito yung pagiging tao ni Kristo, ay ito yung Diyos na nasa loob niya, ito yung Espiritu ni Kristo na naging ganito na, naging equal sila. Become one sila in nature. At become one din in ruwak. Yung Espiritu ng Diyos, nakakapit. Become one. Hindi yung buong universe na Spirit of God na ruwak ay pumasok. Talagang may bahagi ng Spirit of God na life force na kay Kristo. Yung lumabas kay Kristo, life force yan. Spirit din ang tawag yan. Pero yung Spirit nature, 100%, kung ano ang mayroon ng Diyos, mayroon din si Kristo. So, hindi siya isang side lang, dalawang side siya. I hope nakuha ninyo. Kung hindi, magtanong kayo sa mga susunod. Hindi natin ang talata, bunggu-bungguan yan kung di mo siya maintindihan. So, thank you.